Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jerry Glino at shoutout kay Geng Sanan. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Ang pinuno ng angkan ay nasa maling pag-ibig. Paano magiging general ng Jonglang God si Aaron? At hilingin sa patriarka na bawiin ito. Tumawa si Aaron. Ang Aaron ay hindi interesado sa tinatawag na mga general ng Jonglang Shenwu. Gusto lang niyang manatili dito dahil sa pangangailangan ng lason ni Nyener. Ang Aaron ay may oras upang malaman kung paano ay crack ang mga ito. Aaron, kung hindi ka qualified, sino pa ba ang kwalipikadong tumulong sa pamilya up and down? Ngumiti si Fu Tian at umiling. Tumayo siya at tinapik ang Aaron sa balikat. Medyo nag-alinlangan si Aaron at nakangiting tumango, dahil sinabi mo iyan, ang Aaron ay magiging mas magalang kaysa masunurin. Bagamat hindi ko alam kung anong gamot ang ibinebenta ni Fu Tian sa Lang, bigla niyang ibibigay ang ganoong mahalagang posisyon sa kanyang sarili, ngunit ang Aaron ay walang dahilan para tumanggi. Hindi dahil sakam sa kapangyarihan ang Aaron, ngunit sa posisyong ito, halatang mas maginhawa ang mga lihim na aksyon ng Aaron. Nang makita ang pangako ni Aaron, lubos na nasisiyahan si Fu Tian. Kapangyarihan at kagandahan ang hinahangad ng bawat tao sa buong buhay niya. Kaya niyang ibigay ang sarili niyang buhay. Ngunit sa parehong oras, maaari din itong matuno ang ambisyon ng sinumang tao. Ang tinatawag na magiliw na bayang kinalakan ay libingan ng isang bayani. Paanong hindi maintindihan ni Fu Tian, bilang pinuno ng angkan ni Fu, ang katotohanan ito? Well, it's settled. From now on, Aaron will stay in the east courtyard of Fu's family. At the same time, general siya ng Langshen sa middle school, na may monthly salary na Aaron Amethyst, 100, cultivation pills at 10,000 gin na alahas para kay Fu Yao. Tumingin si Fu Tian kay Ivory sa tabi niya. Ang susunod niyang plano ay suportahan si Ivory at bigyan ng puwang si Fu Mei. Noon, may kakaibang especially iya sa mansyon na palihim kang nilason noong hindi pa ako handang tumulong sa iyong pamilya. Dahil dito, nabuklad ang iyong mga meridian at napalakas ang iyong paglilinang. Maaari kang pumunta sa pavilion saglit. Ang help screen ay espesyal na magpapagaling sa iyo sa parehong oras, maaari mong pangalagaan ang iyong anak na babae. Nakangiting sabi ni Fu Tian. Dahil dito, halos hindi makatanggi si Ivory, hindi lamang dahil pinahihintulutan siya ni Fu Tian na makipagkita kay Nyener ng mahabang panahon, ngunit higit sa lahat, maaari ding gumaling at mabawi ni Ivory ang kanyang paglilinang. Ngunit sa parehong oras, sila ay na-hostage na nakabalat kayo. Masasabing magandang diskarte ang pagpatay ng 3 ibon gamit ang isang bato. Kahit alam mong masama ang loob niya at mabait, matatanggap mo lang ang kanyang magandang intensyon. Tumingin si Ivory sa Aaron. Depende ito sa opinyon ni Aaron. Nakangiting sabi ni Han Sunny, kung gusto ng patriarch na ay welcome ang summer, huwag mo siyang pababayaan. Sundin mo lang ang sinabi ng patriarch. Bilang bagong miyembro ng Fu Clan, lahat ay may kanya-kanyang kapalaran, hindi angkop na maging masyadong exposed sa oras na ito. Nang makitang tumango si Ivory, mas natuwa si Fu Tian. Itinaas niya ang kanyang baso at sinabi sa mga tao, well, today is really a good day for my Fu family.
Everyone, have a good drink. Sa pagtawa ni Fu Tian, ang kapaligiran ng buong bulwagan ay itinulak sa tuktok. Sa oras na ito, ang isang grupo ng mga senior executive ay nagsimulang magbigay-pugay sa Aaron ng paisa-isa, sinusubukang paboran si Aaron, ang Diyos at General ng militar ng Zhonglang. Kung tutuusin, mayaman at makapangyarihan na ngayon ang Aaron, kaya natural na kailangang purihin siya ng mga senior executive na ito. Isang round ng alak down, Aaron lamang naupo, sa oras na ito, isang bahagi ng Fu Mei ngunit malumanay ngumiti, side katawan, magaan at mahiyain. Tumingin sa Aaron, Aaron, congratulations. Dahil doon, marahan niyang binigyan si Aaron ng isang baso ng alak, ngunit nang magbuhos ng alak, sinasadya o hindi sinasadyang hinawakan ng kanyang jade na braso ang Aaron, at pagkatapos ay tahimik na pinagmasdan ang reaksyon ni Aaron. Ang Aaron na kilay ay bahagyang kumunot ng ilang sandali, bagaman si Fu Mei ay tumingin sa ibabaw, malinaw at simple ang mga mata, ganap na naiiba sa ibang tao. Ngunit dahil lang sa siya ay napakalinis at inosente, labis siyang pinagdudahan ni Aaron. Dahil hindi ito kamag-anak, at walang pakikipagkaibigan sa kanya, kaya congratulations, paano siya walang bakas ng emosyon? Unless, nagpapanggap siya. Sa makatuwid, sadyang pinigilan ni Aaron ang kanyang pagkasuklam. Sa halip, ngumiti siya para makita kung ano ang gusto nitong gawin. Tingnan si Aaron ngiti ngunit walang anumang antipatiya. Tulungan kaagad si Mei sa puso na labis na nasa sabik at masaya, halatang gusto niyang subukan si Aaron kung ano ang reaksyon, tingnan na hindi siya lumalaban, kaya sa sarili ay mas tiwala, mas upang manaluhan 3,000 kumpiyansa. Malumanay at Aaron mag-toast ng isang touch, Fu Mei Flicks Live Light Drink, ang maganda at coquettish na mukha ay nasa ilalim ng manggas, na nagpapakita ng isang makabuluhang ngiti. Fu Yao, maghintay ka lang at umiyak. Matapos ang piging, ang pamilya ni Aaron ay inayos na manirahan sa isang maluwag at maliwanag na bahay sa silangan na patio. Umupo si Han sa tabi ng kama at tinitingnan ang natutulog na Niner, nakaramdam ng pagkakasala at pagkabalisa. Nagbuhos si Ivory ng isang tasa ng tsaa at ibinigay ito kay Aaron, at umupo. Hindi ba sa tingin mo ay kainahinala na ibibigay sa iyo ni Fu Tian ang posisyon ng General Langwu? Kainahinala? Siyempre kainahinala. Mainit na tubig na pinakulo ang palaka, paano ko hindi maintindihan ang katotohanan ito? Kinuha ni Aaron ang tasa at sinabing may mapait na ngiti. Kung gayon kailangan mong tanggapin ito. Hindi naintindihan ni Ivory. May iba pa ba akong pagpipilian? Kakaiba ang lason ni Niner. Huwag nating sabihin kung may kakayahan akong ilabas ang iyong mag-ina. Kahit na mayroon ako nito, paano ko maaalis ang lason ni Niner? Napabuntong hininga si Aaron, patatagin mo muna sandali ang buhay ni Niner. At least may oras ako para mag-isip ng kung ano-ano. Makakabawi din ako ng lakas sa panahong ito. Gusto niya akong ipagluto, pero binibigyan niya rin ako ng sapat na oras para lumangoy. Tumango si Ivory. Alam niya na ginawa ni Aaron ang lahat para sa kanyang dahilan at naniniwala siya na dapat ay para sa ikabubuti ng pamilya. Natatakot ako na hindi tayo makapaghintay hanggang doon. Si Fu Tian ay napakatuso at malupit sa kalikasan. Napakabata pa ni Niner kaya malupit siyang sinaktan ng mga bone-breaking soul-chasing pills. Kaya niyang gawin ang lahat para sa kanyang layunin. Nag-aalala si Ivory. Nakangiting sabi ni Han Sanchen, naaalala niya sa akin si Han Yan, ang babaeng pumatay pa sa kanyang kapatid. Gayunpaman, mas makapangyarihan siya kaysa kay Han Yan. Napaka-ipokrito niya. Mag-iingat ako sa lalaking ito. Ngayon naiinis na ako. Wala na ba talagang antidote para sa bone-breaking soul-chasing pill na sinabi mo? Malungkot na tumango si Ivory, ito ang ipinagbabawal na gamot sa mundo sa lahat ng direksyon. Kaunti na lang ang gumagamit nito. Dahil ito ay ipinagbabawal na gamot, kung makukuha ito ni Fu Tian, dapat itong ipakita na mayroon pa ring mga tao na nagpipino nito, at ang mga taong nagpipino nito ay dapat alam ang panlunas ng gamot, ngunit sino ito tao? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, biglang sumimangot si Ivory, siguro, may nakakaalam. Han 3,001 leng, sino? Tulungan si Mang Ivory sa kalsada, tulungan mo si Mang. Sumimangot si Aaron, oo tumango. Si Ivory, kung hindi dahil kay Fuchun,
Dapat si Fumang ang may-ari ng Fuja, gusto ko siyang makita, sabi ni Aaron sa malalim na boses. Si Ivory ay medyo napahiya, ngunit siya ay nasa kulungan ng langit, kung saan ang bantay ay napakahigpit na ang mga ordinaryong tao ay hindi makapasok. Aaron ngiti, huwag kalimutan ang iyong asawa ay hindi isang ordinaryong tao ngayon, ngunit tulungan ang pamilya sa Langwo. Nagulat si Ivory kay Aaron. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya. Sa kalagitnaan ng gabi, nagbihis si Aaron bilang isang general ng Zhonglang Martial Arts, may dalang ilang kaldero ng masasarap na alak, na pinamunuan ang ilang gwardya na magpatrolya sa looban ng FUJIA. Bagamat bagong opisyal si Aaron, nasaksihan ng mga gwardya na ito ang pagmamataas ni Aaron sa araw, kaya malaki ang respeto nila sa kanya. Ayon sa direksyon na itinuro ni Ivory, ang Aaron ay sadyang umikot sa Fufu at dumating sa paligid ng Tianlao. Well, muntik na tayong magpatrol. Sobrang lamig ng gabi. Hanap tayo ng maiinuman. Sabi ni Aaron, na sadyang tumingin sa paligid, at sa wakas, itinoon ang kanyang mga mata sa lokasyon ng piitan. Naglakad lamang ng 2 hakbang, isang gwardya ang sumugod, malaking commander. Ang harap ay ang langit bilangguan mahalagang lugar, walang utos na tulungan ang patriarka, hindi tayo makakapasok sa kalooban. Hindi nasiyahan si Han Sanchen at sinabing, ano? Ang utos ni Patriarch Fu ay isang utos, ngunit ang aking utos ay hindi isang utos. Hindi mo nakikita kung gaano kalamag sa gabi. Sa tingin mo ba ay nagyayelo ang ating mga kapatid dito? Tara na, sa loob at uminom at walang gagawin, tama ba? Nang marinig ni Aaron ang kanyang sarili na kapatid, maraming gwardya ang natuwa. Maaari silang maging malapit sa kanilang direktang superior, at sila ay natural na magiging popular at maanghang. Isa pa, Aaron talaga ang namamahala sa kanila. Bagamat ang mga utos ng pinuno ng clan ay mga utos, tiyak na hindi sila kasing husay ng Aaron na nagkikita araw-araw. Bukod dito, ito ay isang bihirang pagkakataon upang makasama ang mga pinuno. Tama si Commander, dapat magpahinga tayo pagkatapos ng trabaho sa malamig na araw. Xiao, huwag kang magsalita ng walang kaparerikan. Ang dakilang komandante ay para rin sa ating ikabubuti. Big Commander, kadadating lang ni Xiao dito. Wala siyang masyadong alam tungkol dito. Huwag mo siyang sabihin sa kanya. Tara na at uminom. Dahil doon, nagyakapan ang ilang gwardya at itinulak si Han Sunny patungo sa direksyon ng Tianlao. Aaron ngiti, sumunod sa ilang mga gwardya hanggang sa bilangguan. Mayroong ilang mga gwardya ng kulungan na humihikab sa kulungan ng Tianlong. Kung tutusin, kakaunti ang pumupunta sa kulungan ng Tianlong. Nang makita ang Aaron na pinamumunuan ang mga gwardya, agad na tumayo ang ilang mga gwardya ng bilangguan. Pagkatapos ng lahat, ito ang bagong general ng Zhonglang Shenwu. Nakilala ko si Commander Handa. Lumuhad ang ilang bilangguan at magalang na nagsabi. Bumangon ka, huwag kang masyadong makatuwiran. Sinabi ni Aaron ng malumanay hanggat maaari. Bumangon ka na, mga kapatid. Wala si Commander Han para tingnan. Nandito siya para makipag-inuman sa atin. Masayang sabi ng isang guard sa pagkakataong ito. Nang marinig ito, ilang bilanggo ang natigilan, at pagkatapos ay natuwa sila. Alam nilang lahat na napakalakas ng bagong Zhonglangwo. Sa tulong ng isang tao, nasuportahan niya ang libu-libong tao sa kanyang pamilya. Isa pa, may hawak siyang super artifact gaya ng panguaks. Sino ba naman ang ayaw mapalapit sa mga ganyan? Agad na winalis ng isang gang ng mga bilangguan ang mesa. Tinulungan nila si Aaron na kunin ang alak at pinunasan ang dumi, at pinaupo siya. Tumawa si Han Sunny, kumuha ng alak at hinayaan ang kanyang mga nasasakupan na uminom ng sabay. Tuwang-tuwa ang mga subordinate na ito. Ang kanilang inumin ay tinatawag na kaligayahan. Kung ikukumpara sa patriarch na si Fu Tian, ang Aaron ay mas makapangyarihan at madaling lapitan. Naturally, mas relaxed ang mga gwardya na ito. After 30, tumayo si Aaron at tinapik ang guard na nakaupo sa tabi. Ang lalaking ito ay natutulog na parang patay na baboy. Pagkatapos ay dinampot niya ang huling palayok ng alak at dahan-daang naglakad papasok sa ilalim ng bilangguan. Umupo si Han Sunny sa harap ng pintuan ng kulungan, nakasandal sa dingding. Pagkatapos, isang palayok ng alak ang inihagis, at nakangiting sinabi niya, huwag kang mag-alala. Hindi inireseta ng aking asawa ang palayok ng alak na ito.
Sa madilim na selda, tiningnan ni Fu Mang ang alak sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin sa Aaron, at nakasimangot, asawa mo. Ang pangalan ko ay Aaron. Tumangala si Han Sanchen at humigop ng alak. Ngumisi siya. Aaron. Aaron ka ba? Yung mula sa aswal na lupa. Yung lalaking umihindayog. Nang marinig ni Fu Mang ang pangalan, agad siyang naging masigla, umupo at tinanong si Aaron ng 4 na tanong tungkol sa kanyang kaluluwa. Sabi ni Han Sunny na may ngiti, may Han Sanya pa ba sa mundo? Tandang pananong. Ang kakayahang pumunta sa mundo sa lahat ng direksyon, hindi niya akalain na sa wakas ay lilito si Aaron sa tahanan ni Fu at nasa Tianlong pa rin. Ikaw, paano ka napunta rito? Ikaw, ngayon, napakaingay ng wedding ceremony ni Fufo. Narinig ko na pati pala call ni Pango ay inilabas. Don't tell me that is you. Nagulat si Fu Mang. Si Han Sanchen ay tumawa, parang ako ang dapat. Lalong nabigla si Fu Mang. Bagamat siya ay nasa piitan, narinig din ni Fu Mang na binanggit ng mga bilangguan kung ano ang nangyari sa Fujiya compound ngayon ay akala ni Fu Mang ay isang miyembro ng isang malaking pamilya ang dumating upang pagnakawan ang kanyang mga kamag-anak. Ngunit hindi niya akalain na ito ay Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.